Ako nga pala si Ariel, 35, isang karpintero mula dito sa San Ildefonso. Kasama kong nagtatrabaho ang matalik kong kaibigan na si Mando. Sa dami ng aming pinagsamahan, parang magkapatid na rin kami. Sanay na kami sa hirap ng buhay. Ngunit ang gabing iyon ang nag-iwan sa amin ng takot na hinding-hindi namin malilimutan. Natapos ang trabaho namin bandang 8:00 ng gabi. Sa isang lumang bahay sa may bundok kami galing. Nagkukumpuni ng mga sirang kahoy sa bintana at sahig. Palubog na ang araw nang magpaalam kami sa may-ari. Tahimik ang paligid habang tinatahak namin ang makipot na daan pauwi. Parang ang bigat ng hangin, ano? Sabi ni Mando habang hawak ang kanyang kahoy na bag. Umuulan kasi kanina, baka may bagyo. Sagot ko, pero alam kong hindi ulan ang iniintindi niya. Ramdam ko rin ang kakaibang tahimik sa paligid. Walang kuliglig, ni kaluskos ng dahon. Habang naglalakad, may naramdaman akong kakaiba. Parang may sumusunod sa amin. Sa gilid ng mga mata ko, parang may madilim na hugis na gumagalaw. Mando! Bulong ko. Oo, nararamdaman ko rin. Lumingon kami pareho sa likod, pero wala naman. Ang tanging liwanag lang ay mula sa bitbit naming flashlight. Tahimik kaming nagpatuloy, pero alam kong pareho naming iniisip ang parehong bagay. May kakaibang presensya sa paligid. Maya-maya, narinig namin ang kaluskos. Mabilis na nagsalita si Mando. Ariel, bilisan na natin! Tumango ako, at halos patakbo na naming tinahak ang natitirang daan. Sa bawat hakbang, parang palapit ng palapit ang aninong iyon. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba, pero pakiramdam ko, hindi lang kami ang naroon. Pagdating namin sa bahay ko, dali-dali kong binuksan ang pinto. Pasok! Sigaw ko kay Mando. Pareho kaming hingal na hingal, pero mas malaki ang kaba sa dibdib namin. Agad kong inilock ang pinto at iniwang bukas ang ilaw sa sala. Anong nangyayari, Ariel? Ano yun? Tanong ni Mando. Nanginginig ang boses. Di ko alam, pero sigurado akong may sumusunod sa atin. Napatingin kami pareho sa bintana. Sa labas, madilim ang paligid. Ang tanging liwanag lang ay ang poste sa kanto. Bigla, may nakita akong gumalaw. Isang anino, engino. Hindi ko alam kung tao o hayop, pero ang sigurado ako, hindi ito likha ng ilaw. Ariel! Bulong ni Mando. Shh! Sabi ko, habang itinutok ang flashlight sa bintana. Walang tao, pero ang anino. Naroon pa rin, biglang kumalabog ang pinto sa kusina. Pareho kaming napatalon. Nanginginig kong kinuha ang martilyo mula sa toolbox ko. Si Mando naman, may hawak na patalim. Dahan-dahan kaming lumapit sa kusina. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Nang buksan ko ang pinto, wala naman. Tahimik ang kabuuan ng bahay. Pero nang isara ko ang pinto at humarap kay Mando, hindi siya ang nakita ko. Sa harap ko, isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Ang itsura nito'y parang usok na may hugis ng tao. Nakatingin ito sa akin gamit ang pulang mga mata. Sa takot ko, naibaba ko ang martilyo. Ariel! Tumakbo ka! Sigaw ni Mando mula sa likod ko. Pero bago ko pa siya masunod, naramdaman kong biglang lumamig ang paligid. Ang nilalang na iyon, dahan-dahang lumapit sa akin. Sa kabila ng matinding pagod na nararamdaman ko, hindi ko pa rin mapigilan ang pangamba sa aking dibdib habang kami ni Raul ay naglalakad pa uwi sa kanyang bahay. Ang mga anino ng mga puno sa gilid ng daan ay tila mga matang mapanuri. Palaging nakamasid sa bawat kilos namin. Ang hangin sa paligid ay tila may dalang malamig na bulong na para bang may mga lihim itong nais iparating. Nang marating namin ang bahay ni Raul, agad niyang binuksan ang pintuan. Pasok ka, pare! Magpahinga muna tayo. Mamaya na natin pag-usapan ang nangyari. Aniya habang hinuhubad ang kanyang sapatos.
Sumunod ako at umupo sa isang lumang sopa na nasa sala. Ang bahay ni Raul ay isang simpleng tahanan, gawa sa kahoy na siya mismo ang nagbuo. Sa kabila ng kanyang kasanayan sa pagkakarpintero, may kakaibang pakiramdam sa loob ng bahay. Tila may presensya ng hindi inaasahang bisita. Kinuha ni Raul ang bote ng alak sa kabinet at nagbuhos sa 2 baso. Para sa ating mga nerbiyos, sambit niya habang iniaabot ang 1 baso sa akin. Nang matapos ang unang lagok, nag-usap kami tungkol sa mga trabaho namin sa araw na iyon. Sinubukan naming ibaling ang usapan sa mga karaniwang bagay. Ngunit hindi maalis sa isipan ko ang anino na tila sumusunod sa amin kanina. Kaya't sa wakas, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Raul, naramdaman mo ba yung anino kanina? Tanong ko, nang may bahagyang pag-aalinlangan. Biglang tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang pagtik ng orasan sa dingding. Tumitig si Raul sa akin at sa kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalala. Oo, pare. Hindi ko rin alam kung ano yun, pero parang may gusto itong iparating sa atin. Ngunit bago pa man namin maipagpatuloy ang pag-uusap, biglang lumakas ang hangin sa labas, na para bang may bagyong paparating. Ang mga bintana ay nagsimulang magkalampagan, at ang ilaw sa kisame ay kumukurap-kurap. Tumayo si Raul, at sinubukang ayusin ang bintana. Nakakainis naman! Wala namang hangin kanina. Reklamo niya habang pinipilit isara ang bintana. Habang abala si Raul sa pag-aayos, napansin kong may kakaibang liwanag sa sulok ng sala. Isang anino ang unti-unting lumilitaw sa dingding, at tila ito'y gumagalaw patungo sa amin. Para akong napako sa aking kinaupuan, hindi makagalaw ni makapagsalita sa takot. Ang anino ay tila may anyong tao, ngunit walang mukha, walang detalye, isang itim na siluet lamang. Pilit kong ibinaling ang aking tingin kay Raul, ngunit siya'y abala pa rin sa pagbubukas ng bintana. Raul, tingnan mo yan! Sigaw ko. Ngunit tila hindi niya ako naririnig. Ang anino ay nagpatuloy sa paglapit hanggang sa ito'y tumayo sa gitna ng sala. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla itong nagturo sa isang lumang kabinet na nasa tabi ng pinto. Nang magtagpo ang aming mga mata, kung mayroon man itong mata, bigla kong naramdaman ang matinding lamig na bumalot sa aking katawan. Sa takot, tumayo ako at hinatak si Raul palayo sa bintana. Pare! May anino rito! Sigaw ko, halos magkandautal sa takot. Sa wakas, nakuha ko ang kanyang pansin. Nagulat si Raul at agad na naghanap ng paraan para makalabas kami ng bahay. Ngunit bago pa man kami makalapit sa pinto, bigla itong bumukas ng mag-isa. Sa labas, ang hangin ay tila humupa. Ngunit ang presensya ng anino ay nanatili, nakaharang sa aming daan palabas. Bigla akong naalala ang pagtaturo ng anino sa lumang kabinet. Raul, tingnan natin ang kabinet, baka may sagot doon. Sabi ko, napilit nilalabanan ng takot sa aking dibdib. Unti-unti kaming lumapit sa kabinet. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid, na para bang hinahadlangan kami. Nang marating namin ito, sabay kaming huminga ng malalim bago buksan ang pinto ng kabinet. Ang laman nito ay tila walang kakaiba. Mga lumang gamit, ilang piraso ng kahoy, at isang lumang kahon. Ngunit nang buksan namin ang kahon, natagpuan namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang antigong salamin. May mga ukit na hindi pamilyar sa amin. Sa likod ng salamin, may isang nakasulat na mensahe. Ang anino ay hindi kaaway, kundi gabay sa nakaraan. Nagkatinginan kami ni Raul, parehong naguguluhan, ngunit tila may bahagyang pag-aaninag sa aming mga isipan. Ano ang ibig sabihin ng mensahe? Bakit kami ang pinili ng anino upang ipakita ito? Bago pa man namin masagot ang mga tanong na ito,
Biglang naglaho ang anino, na para bang sinipsip ng hangin. Ngunit ang presensya nito ay nanatili. Nag-iwan ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pag-asa at takot sa aming puso. Sa kabila ng aming pagod at pagkalito, alam naming hindi rito nagtatapos ang kwento. Ang anino ay nag-iwan ng misteryo na kailangan naming tuklasin. Isang kwento ng nakaraan na tila may kinalaman sa aming dalawa. At sa gabing iyon, habang kami nag-uusap at nag-iisip, hindi namin namalayang may mga anino pa ring nakamasid sa amin. Nag-aabang sa aming susunod na hakbang. Sa likod ng mapanglaw na huni ng hangin, kami ni Manuel ay nagsimulang maramdaman ang pagbigat ng gabi. Nasa harapan kami ng bahay kung saan nagpasya kaming magpahinga saglit. Ang kwento ni Kapedro tungkol sa mga anino sa lugar na ito ay tila nagbigay ng kakaibang bigat sa paligid. Subalit, pilit kong itinatwa ang takot. Iniisip na isa lamang itong kwento para sa mga bata. Ang bahay na ito ay tila may sariling buhay. Sa bawat hakbang namin papasok, ang mga sahig ay umugong na parang may lihim na isinisigaw. Ang mga dingding ay tila may mga mata, nagmamasid sa bawat galaw namin. Napansin kong si Manuel ay tila balisa, ngunit hindi ko ito pinansin. Naisip ko, marahil ay pagod lang siya sa maghapong pagtatrabaho. Nang makapasok kami sa sala, ang malamlam na ilaw ng chandelier ay nagbigay ng kakaibang aura sa paligid. Parang sinisipsip ng dilim ang bawat sinag ng liwanag. Bro, di ba't sabi ni Kapedro, may mga lumang kagamitan dito na dapat nating ayusin? Tanong ni Manuel, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Baka nasa kwarto yun, sagot ko. Sabay hakbang patungo sa isang pinto na tila lumana at may mga kalawang na ang mga bisagra. Sa bawat hakbang namin, ang mga anino ay tila nagiging mas malalaki. Ang kanilang hugis ay nagiging mas kakaiba. Parang may mga mata ito na nakamasid, hindi lang sa paligid, kundi pati sa aming mga kaluluwa. Nang mabuksan namin ang pinto, bumungad sa amin ang isang kwarto na puno ng lumang muebles. Ang mga kagamitan ay tila may sariling kwento, mga alaala ng nakaraan na hindi na dapat muling buksan. Napansin ko ang isang lumang salamin na nakasandal sa dingding. Ang salamin ay tila may mga bitak na kumikislap sa liwanag ng chandelier. Lumapit ako dito, at sa aking paglapit, parang may kakaibang puwersa na humihila sa akin. Manuel, tingnan mo ito! Tawag ko habang nakatingin sa salamin. Ngunit sa aking pagkagulat, ang aking refleksyon ay hindi karaniwang gumagalaw. Tila may ibang presensya sa likod ng salamin. Isang anino na gumagalaw kahit hindi ako gumagalaw. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ano ito? Sino ito? Bro, huwag kang magbiro! Sagot ni Manuel. Ngunit kita ko sa kanyang mga mata ang takot na unti-unting gumagapang sa kanya. Lumapit siya sa akin, at sabay kaming tumingin sa salamin. Sa aming pagkagulat, hindi lang ako ang may kakaibang refleksyon. Pati si Manuel, ang kanyang refleksyon ay tila may ibang anyo. Isang anino na hindi namin maipaliwanag. Sa gitna ng aming pagkalito, biglang bumukas ang mga ilaw sa buong bahay. Ang liwanag ay tila bumabalot sa amin, parang sinusubukang itaboy ang mga anino. Subalit, sa halip na ginhawa, mas lalo kaming natakot. Ang mga anino ay hindi na lamang simpleng refleksyon sa salamin. Ang mga ito ay unti-unting nagiging bahagi ng aming paligid, gumagalaw sa bawat sulok ng kwarto. Manuel, kailangan na nating umalis dito. Sambit ko, ngunit bago pa kami makagalaw, ang pinto ay biglang nagsara ng malakas. Parang may puwersang hindi namin nakikita ang humarang sa aming paglabas. Ang aming mga puso ay tila tumigil sa takot. Ang aming mga mata ay pilit na hinahanap ang liwanag sa dilim. Sa gitna ng pagkalito at takot,
narinig namin ang isang malamyos na boses mula sa likod ng kwarto. "Hindi kayo dapat nandito!" sabi ng boses na tila nagmumula sa mismong dingding. Ang boses ay parang isang lumang kanta, puno ng kalungkutan at pagnanasa. "Sino ito? Ano ito?" Biglang bumuka ang isang lihim na pinto sa likod ng kwarto, at mula doon ay lumabas ang isang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga kwento ng nakaraan. Ang mga anino ay hindi lamang kwento, sabi niya, at sa kanyang mga kamay ay may hawak na lumang libro. Sila ay ang mga alaala ng mga kaluluwang nawala sa lugar na ito. Kami ni Manuel ay nagkatinginan. Hindi alam kung ano ang gagawin. Ang matandang babae ay tila may alam na hindi namin maipaliwanag. Ang mga anino ay unti-unting naglalaho. Subalit ang kanilang presensya ay nananatiling nakatatak sa aming mga isipan. "May dapat kayong malaman bago kayo makalabas," sabi ng matandang babae, sabay bukas ng aklat. Sa loob ng aklat ay may mga larawan ng mga tao, mga kwento ng kanilang buhay. Ang mga mukha ng mga kaluluwang hindi na nakalabas sa bahay na ito. Habang kami ay nagbabasa, isang kwento ang tumambad sa amin. Ang kwento ay tungkol sa dalawang lalaki na pumasok sa bahay na ito, ngunit hindi na nakalabas pa. Ang kanilang mga anino ay nagpatuloy sa paglalakbay. Hinahanap ang kanilang kaluluwa. Ang matandang babae ay nagbigay ng huling babala. "Ang mga anino ay hindi lamang mga alaala. Sila ay ang inyong magiging kapalaran kung hindi ninyo mahanap ang tamang daan palabas." Sa pagkagulat at takot, kami ni Manuel ay nagdesisyon na hanapin ang daan palabas. Subalit, bago kami makagalaw, ang mga ilaw ay biglang namatay at ang mga anino ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga anino ay hindi na lamang mga refleksyon. Sila ay naging bahagi ng aming mga sarili. Pagkatapos naming makabalik mula sa pagawaan, agad kaming nagpasya ni Mario na maghapunan sa maliit na kusina ng bahay. Habang kumakain, hindi ko maiwasang mapansin ang katahimikan sa paligid. Parang may kakaibang alingaw-ngaw na bumabalot sa hangin. Tila ba may mga matang nagmamasid mula sa mga sulok ng bahay. "Mukhang pagod ka, Juan," sabi ni Mario habang tinitingnan ako. "Parang hindi ka mapakali." "Siguro nga," sagot ko, habang pinilit kong hindi magpahalata ng kaba. Pero hindi ko lang talaga maalis sa isip ko ang anino na iyon. Napabuntong hininga si Mario. Halatang siya man ay naaapektuhan na ng hindi maipaliwanag na presensya. "Siguro dapat nating alamin kung ano ang kwento ng bahay na ito," suhestyon niya. "Baka sakaling may makuha tayong sagot." Sumang-ayon ako sa kanyang mungkahi. Kinabukasan, nagpasya kaming magtanong-tanong sa mga kapitbahay tungkol sa nakaraan ng bahay. Subalit, sa bawat taong aming nakakausap, para bang may takot sa kanilang mga mata at mabilis silang umiiwas sa paksa. Isang matandang babae ang nagbigay sa amin ng kaunting impormasyon. Ayon sa kanya, ang bahay ay dating pag-aari ng isang misteryosong mag-asawa na bigla na lamang naglaho isang gabi. Ang tanging naiwan ay ang kanilang anak na lalaki na sinasabing naglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundo ng mga buhay at ang mundo ng mga anino. Pagkarinig ng kwento, bumalot sa akin ng malamig na pakiramdam. Parang may puwersang tumutulak sa akin na bumalik sa bahay at alamin ang katotohanan. Samantalang si Mario, bagamat takot, ay nagpasya ring samahan ako sa aming pag-iimbestiga. Pagsapit ng gabi, muling lumitaw ang anino. Hindi na ito nagkubli sa dilim. Bagkus ay tila inaanyayahan kami na sundan ito. Sa pagkakataong ito, hindi na kami umatras. Sa halip, sinundan namin ito papasok sa isang maliit na kwarto na matagal na naming hindi binubuksan. Pagkapasok namin, biglang sumara ang pinto. Nagdilim ang paligid
At ang tanging liwanag ay nanggagaling sa anino na ngayon ay nakatayo sa gitna ng kwarto. Tila ba nagtuturo ito sa sahig? Nang aming siya sa atin, napansin naming ang isang bahagi ng sahig ay naiiba sa iba. Juan, may takip ito, bulong ni Mario habang tinuturo ang sahig. Agad kaming naghanap ng paraan upang buksan ito. At sa aming pagpupursige, natuklasan namin ang isang maliit na pinto sa ilalim ng sahig. Habang binubuksan namin ito, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila sumisingaw mula sa loob. Sa ilalim ng pinto, isang makipot na hagdan ang bumababa sa kadiliman. Sa kabila ng takot, hinatak kami ng kuryosidad na alamin kung ano ang naroon. Dahan-dahan kaming bumaba, bawat hakbang ay sinasakluban ng kaba. Ang mga anino sa paligid ay tila nagsasayaw sa pader, at ang kanilang mga anyo ay nagbabago-bago, na parang may sariling buhay. Sa ilalim, isang maliit na silid ang sumalubong sa amin, puno ng mga lumang kagamitan at mga larawang kupas na. Isa sa mga larawan ng agad na umagaw ng aming pansin. Larawan ito ng isang batang lalaki. May mga matang tila puno ng lihim. Sa tabi niya ay ang kanyang mga magulang na patas na nakangiti. Subalit, ang kanyang anino sa larawan ay tila may sariling pagkatao, hindi tugma sa kanyang anyo. Habang pinagmamasdan ko ito, bigla kong naramdaman ng malamig na hangin na tila humahaplos sa aking batok. Sa isang iglap, naramdaman ko ang presensyang hindi ko maipaliwanag. Parang may ibang espiritu na nagnanais na makausap kami. Siya ang batang ito, bulong ni Mario habang nakatingin sa anino sa larawan. Baka siya ang may dala ng anino na sumusunod sa atin. Isang malalim na paghinga ang pumuno sa silid at nagulat kami nang biglang magsalita ang anino. Sa isang tinig na tila nagmumula sa kawalan. Tama kayo, sabi nito. Ako ang batang iyon at kailangan kong makalaya. Sa pagkarinig nito, napatingin kami ni Mario sa isa't isa. Ang aming mga puso ay nagtatakbuhan sa kaba at hindi namin maubos maisip kung ano ang aming gagawin. Alam naming ang susi sa paglaya ng bata ay nasa amin, ngunit paano? Sa gitna ng aming pag-iisip, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga anino sa paligid ay tila nagsimulang maglaho at ang silid ay nag-umpisang manginig. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano kalalim ang aming napasok na misteryo. Ngunit bago pa namin maunawaan ng lahat, isang malakas na ingay ang pumuno sa silid at ang hagdan na aming binabaan ay nagsimulang gumuho. Sa aming pagmamadali, napasigaw ako. Mario, kailangan nating makalabas dito. Ngunit bago pa kami makalabas, isang piraso ng kisame ang bumagsak sa aming daanan at ang mundo ay binalot ng kadiliman. Sa huling iglap ng aking ulirat, narinig ko ang anino na bumubulong. Ang kasagutan ay nasa loob mismo ng inyong mga puso. At doon natapos ang lahat. Ang aming kapalaran ay tila nakabitin sa tali ng kapalaran, habang ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na naglalaro sa aming isipan. Ano ang naghihintay sa amin sa kabilang dulo ng dilim? Ito ang tanong na bumabagabag sa akin habang unti-unting nawawala ang aking ulirat. Nakaupo kami ni Ben sa lumang mesa sa kusina. Ang mga ilaw ay mahina at ang liwanag ng buwan lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag mula sa bintana. Parang kay tagal naming nakatingin sa bawat isa. Ngunit pareho kaming walang lakas ng loob na magsalita tungkol sa mga nangyari. Ang mga anino sa paligid namin ay tila naglalaro, at ang kanilang mga anyo ay parang may sariling buhay. Bakit ba natin to ginagawa? Tanong ni Ben. Sa wakas, ay binali ang katahimikan. May mga pamilya tayo, pero nandito tayo. Hinahabol ng kung anumang sumpang anino yan. Napabuntong hininga ako. Hindi ko rin alam, Ben, pero kailangang matapos ito.
Hindi natin pwedeng hayaang patuloy tayong sundan nito. Nagsimula ang lahat ilang buwan na ang nakalilipas. Bilang mga karpintero, marami kaming mga proyekto sa iba't ibang lugar. Ngunit isang araw, habang abala kami sa pag-aayos ng isang lumang bahay sa bulubundukin ng aming bayan, nakaramdam kami ng kakaiba. Para bang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa dilim ng kakahuyan. Pag-uwi namin, doon na nagsimula ang lahat. Ang mga anino ay tila nagsimulang gumalaw, sumusunod sa bawat hakbang namin. Naalala mo ba yung yung kwento ng mga matatanda tungkol sa mga anino? Tanong ko kay Ben, sinusubukang intindihin ang nangyayari. Oo, yung tungkol sa anino ng mga nawawalang kaluluwa na hindi matahimik. Sagot ni Ben, habang nakatingin sa bintana, tila may hinahanap sa labas. Kahit pa joke lamang iyon dati, parang ngayon ay nagiging totoo na. Ang mga anino ay hindi karaniwang anino. May pagkakataon na tila may sariling pag-iisip, sumusunod sa amin, kinokopya ang mga galaw namin, at minsan pa'y lumalampas sa sarili nilang anyo. Iyon ay hindi na normal. Nang gabing iyon, sa gitna ng aming katahimikan, narinig namin ang isang kaluskos sa itaas. Para bang may kung anong bagay na bumagsak. Nagkatinginan kami ni Ben. Parehong nagtataka kung ano yon. Ikaw na ang tumingin! Sabi ko, bagaman ang boses ko ay puno ng kaba. Napilitang tumayo si Ben, dala ang isang lumang baseball bat na nahanap niya sa sulok ng kusina. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan at sinundan ko siya. Bitbit ang isang flashlight. Ang liwanag nito ay nanghihina na rin, ngunit sapat na para magbigay ng kaunting liwanag sa madilim naming daanan. Habang umaakyat kami, naramdaman ko na naman ang presensya ng anino. Parang mas lumalakas ito, mas nagiging totoo. Nang makarating kami sa itaas, napansin namin ang isang pinto na bahagyang nakabukas. Ito ang silid na dati naming ginagamit bilang imbakan ng mga lumang kagamitan. Sigurado ka bang dito galing ang tunog? Tanong ko. Ngunit bago pa man makasagot si Ben, may narinig kaming isang mahinang ungol mula sa loob ng silid. Agad na binuksan ni Ben ang pinto. At ang aming mga mata ay agad na napako sa isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa gitna ng kalat ng mga lumang kahoy at alikabok, may isang bagay na tila namumukod tangi. Isang malaking salamin na nakasandal sa dingding. Ngunit hindi ito ordinaryong salamin. Sa halip na ang aming mga refleksyon ang makita namin, ang anino ng dalawang lalaki, ang mga anyo namin. Ngunit may mga matang tila nagbabaga sa galit at puot. Hindi ko maipaliwanag ang takot na naramdaman ako. Bawat hibla ng aking katawan ay tila nanigas. Humakbang si Ben papalapit sa salamin. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang nagbago ang anyo ng mga anino. Nagsimulang gumalaw ang mga ito. Tila ba may sariling buhay? At unti-unting lumabas mula sa loob ng salamin. Ben, lumayo ka diyan! Sigaw ko. Ngunit huli na. Isang malakas na hangin ang dumaan mula sa salamin at biglang nagdilim ang paligid. Nang bumalik ang liwanag, wala na si Ben. Nakatayo ako sa harap ng salamin, nag-iisa, at ang tanging nakikita ko ay ang sarili kong refleksyon. Ngunit sa likod ng refleksyon, nakatayo ang anino ni Ben, ngumiting may bahid ng misteryo sa kanyang mga mata. Ben, tawag ko, umaasang marinig niya ako. Ngunit hindi siya kumibo. Sa halip, nagsimula siyang maglakad palayo. Papasok sa dilim sa loob ng salamin. Naiwan akong nakatayo roon. Hindi alam kung paano babalik si Ben o kung paano ko siya maililigtas. Sa likod ko, narinig kong muling nag-ingay ang mga anino. Tila ba may sinasabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na sila naiintindihan. Naramdaman kong may malamig na hangin na humaplos sa aking balat. Sa isang iglap, napagtanto ko na hindi pa ito tapos.
Ang anino ay hindi lang basta anino. Ito ay bahagi na ng aming kwento. At tila ba may mas malalim pang lihim na nakatago sa likod ng bawat paggalaw nila. At sa puntong iyon, isang tanong ang bumagabag sa akin. Paano kung hindi na makabalik si Ben? Kaming dalawa ni Manuel ay muling bumalik sa bahay na yon. Ang lumang tahanan na tila nagtataglay ng misteryo mula sa nakaraan. Sinundan kami ng anino. Hindi ng tao, kundi ng kung anong hindi maipaliwanag na presensya sa aming pagpasok. Ang mga dingding ay tila baga may buhay, humihinga kasabay ng aming mga hakbang. Ang hangin ay malamig at may kakaibang amoy na parang lumang kahoy na nabababad sa ulan. Sigurado ka ba sa ginagawa natin, Luis? Tanong ni Manuel, habang tinitingnan ng paligid na parang may inaasahang magpakita mula sa dilim. Hindi ko rin alam kung ano ang nagtulak sa amin upang bumalik. Isang bahagi ng pagkatao ko ang nagsabi na kailangan naming tuklasin ang misteryo ng bahay na ito. Marahil ay ang pag-usisa na likas sa amin bilang mga karpintero, ang pagnanais na muling ayusin ang mga nasira, ang pag-unawa sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Habang kami nasa gitna ng sala, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa likuran ko, na para bang may nagmamasid sa amin. Nagkatinginan kami ni Manuel, parehong nagsusuri sa bawat sulok ng bahay. Ang mga anino ay gumagalaw, sumasabay sa pag-indayog ng ilaw mula sa maliit na lampara na dala namin. Baka naman may ibang tao dito, wika ni Manuel. Boses ay puno ng pag-aalala ngunit may halong tapang. Tumango ako, bagaman alam kong wala. Ang nararamdaman namin ay higit pa sa simpleng presensya ng tao. Mayroon itong bigat, isang bagay na parang mula sa ibang mundo. Pinili naming sundan ang anino, mula sa sala patungo sa lumang hagdanan. Ang mga baitang ay umuugong sa bawat hakbang, tila nangungusap sa amin, nagkukuwento ng mga lihim na nakabaon sa kahoy na iyon. Ang anino ay tila ba naglalakbay sa unahan namin. Nagpapahiwatig ng direksyon na sa tingin ko'y hindi namin dapat tahakin. Pagdating namin sa ikalawang palapag, bumungad sa amin ng isang mahabang pasilyo na puno ng mga pintuan. Ang bawat isa ay sarado. Tila nagtatago ng mga bagay na hindi dapat malaman. Ang mga pader ay puno ng kalumaan. May mga bakas ng tubig at mga bitak na parang pilat ng nakaraang trahedya. Nagpatuloy kami sa dulo ng pasilyo kung saan may isang pintuan na bahagyang nakabukas. Dito nagmula ang anino at sa kabila ng takot, may kung anong puwersa ang humihila sa amin patungo rito. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at sa loob ay bumungad ang isang silid na puno ng mga lumang kasangkapan. Sa gitna nito ay may isang mesa. Sa ibabaw ay isang kahon na natatakpan ng alikabok. Anong meron dyan? Tanong ni Manuel habang unti-unting lumalapit. Inabot ko ang kahon, marahang tinanggal ang takip. Sa loob ay may mga lumang litrato, mga mukha ng tao na hindi ko kilala. Ngunit tila ba nagmamasid sa amin. Naramdaman ko ang malamig na hangin na mas lalo pang lumakas. Dumadaan sa paligid. Binubulong ang mga salitang hindi ko maintindihan. Napansin ni Manuel ang isang sulat sa tabi ng mga litrato. Kinuha niya ito at binasa ng malakas. Ang nilalaman ay isang kwento ng pamilya. Isang salin ng kasaysayan ng tahanan. Ngunit may mga bahagi na hindi malinaw. Parang sadyang binura upang hindi lubos na maunawaan. Habang binabasa iyon ni Manuel, bigla akong nakaramdam ng kakaibang kirot sa aking ulo. Ang mga anino sa paligid ay tila ba kumakapal, bumibigat, na para bang may gustong sabihin. Nagsimula akong marinig ang mga bulong, mga tinig na nagmumula sa sulok ng silid. Hindi ko maintindihan ngunit ang mga tunog ay tila ba naguutos, na para bang may gustong ipagawa sa akin. Sa isang iglap, bumagsak ang kahon
mula sa aking mga kamay. Ang mga litrato ay nagkalat sa sahig. At sa ilalim ng mga ito ay may isang bagay na hindi namin napansin. Isang susi, lumang-luma, ngunit tila baga may halaga. Anong sa tingin mo ang susi na iyan, Luis? Tanong ni Manuel, habang pinipilit na mapanatili ang kalmado sa kabila ng aming nararamdaman. Hindi ko alam. Ngunit isang bahagi ng sarili ko ang nagsasabi na ito ang dahilan kung bakit kami dinala ng anino sa lugar na ito. Ang susi ay tila nagtataglay ng sagot sa mga tanong na bumabagabag sa amin. At sa pagkakataong iyon, narinig namin ang isang malakas na ingay mula sa labas ng silid. Parang may bumagsak na bagay. Nagkatinginan kami ni Manuel. Parehong nagdadalawang isip kung ano ang susunod na gagawin. Ngunit alam namin na wala kaming ibang pagpipilian kundi sundan ng anino. Ang misteryo na bumabalot sa bahay na ito. Lumabas kami ng silid, dala ang susi, at sa paglingon ko sa dulo ng pasilyo, nakita ko ang isang figura sa dilim, isang anino na tila nag-aanyaya sa amin na sumunod. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam ko na hindi ito simpleng anino. Ito ay isang bahagi ng nakaraan, bahagi ng katotohanan na matagal nang tinatago. At sa aming paglapit, biglang nagbago ang paligid. Ang pinto sa dulo ng pasilyo ay bumukas ng kusa. At sa likod nito ay bumungad ang isang bagong kabanata ng aming paglalakbay. Isang daan patungo sa katotohanan na hindi namin akalaing matutuklasan. Ang tahimik ng paligid habang kami ni Ramon ay nakaupo sa harap ng maliit na mesa sa aming kusina. Ang bawat tunog ng aming paghinga ay tila bumibigat sa ere. Matapos naming matagpuan ang kakaibang anino na tila sumusunod sa amin mula sa gubat, hindi na kami mapakali. Naalala ko pa ang mga sandaling iyon. Ang pakiramdam ng malamig na hangin na sumasayad sa aking balat. Ang hindi maipaliwanag na kilabot na bumabalot sa akin. Pare, sigurado ka bang wala kang napansin na kakaiba kanina? Tanong ni Ramon habang iniikot ang tasa ng kape sa kanyang mga kamay. Alam kong siya rin ay naguguluhan na sa mga nangyari. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. At hindi ko maialis sa sarili kong magduda sa aking mga nakita. Wala eh. Basta, parang may sumusunod sa atin. Pero nung lumingon ako, wala naman. Sagot ko, sinusubukang itago ang panginginig ng aking boses. Alam kong hindi ako mabuting magsinungaling, lalo na kay Ramon. Kaya't sinikap kong maging kalmado. Mula sa likod ng bintana, maririnig ang mahinang pag-ugong ng hangin na tila nagdadala ng bulong mula sa kagubatan. Parang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa dilim. Hindi ko maiwasang mapatingin sa likod bahay kung saan kami nagtratrabaho nung umaga. Ang mga aninong iyon, naisip ko, ano kaya ang daladala nila mula sa kagubatan? Baka naman pagod lang tayo, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Subalit, sa kabila ng aking sinasabi, alam kong may parte sa akin na hindi mapakali. Siguro, kailangan lang natin ng pahinga. Tumango si Ramon, ngunit hindi ko mabasa sa kanyang mukha kung ito ba ay pagsang-ayon o simpleng pagod na rin siyang makipagtalo. Sa kabila ng alinlangan, nagpasya kaming ituloy ang araw na para bang walang kakaibang nangyari. Ngunit sa bawat pagtunog ng sahig, sa bawat paggalaw ng anino sa dingding, tila may ibang presensya na nagmamasid sa amin. Pagdating ng gabi, nagdesisyon kaming mag-ayos ng mga kagamitan. Habang inaayos ko ang mga kahoy na gagamitin para sa susunod na araw, napansin kong may isang kahoy na tila may nakaukit na mga simbolo. Hindi ko maalala kung kailan ito napunta sa tumpok ng aming mga materyalis. Napakamot ako sa ulo at tinawag si Ramon. Pare, tingnan mo ito! Sabi ko habang itinuturo ang kakaibang kahoy. Lumapit si Ramon at sinuri ang mga ukit. Napakunot noo siya.
Ano kaya ang ibig sabihin nito? Parang mga lumang simbolo. Habang tinitingnan namin ang kahoy, biglang bumukas ang bintana at pumasok ang malamig na simoy ng hangin. Dala ang kakaibang halimuyak na hindi namin mawari. Kasunod nito, isang mahinang lagitik ang narinig namin mula sa itaas ng bahay. May tao ba sa itaas? Bulong ni Ramon, halatang kinakabahan. Umiling ako. Wala, tayong dalawa lang ang nandito. Dahan-dahan kaming umakyat sa hagdan. Bawat yapak ay nagdadala ng kaba sa aming mga dibdib. Sa pagdating namin sa itaas, nakita namin ang pintuan ng isang lumang kwarto na bahagyang nakabukas. Sa loob, ang liwanag mula sa buwan ay bumabagsak sa isang lumang aparador na tila matagal nang hindi nagagalaw. Nang bigla akong naramdaman ng malamig na hangin sa aking batok, lumingon ako at nakita ko ang anino. Mas malinaw kaysa dati. Subalit imbes na matakot, isang kakaibang pakiramdamang nag-udyok sa akin na lumapit sa aparador. Buksan natin! Sabi ko kay Ramon. Pilit na pinapawi ang kaba sa aking dibdib. Pagbukas namin, bumungad sa amin ng isang lumang salamin. Sa una, wala kaming napansin na kakaiba hanggang sa may makitang anino sa salamin na hindi namin maaninag. Hindi ito anino namin. Iba ito. Mas malalim ang anyo at tila may sariling buhay. Napatigil kami ni Ramon. Sabay kaming lumingon sa likod upang hanapin ang pinagmumulan nito. Ngunit wala kaming nakita. Nang ibalik namin ang aming tingin sa salamin, nakita namin ang anino na tila kumikilos. Nagmamasid sa amin mula sa kabila ng salamin. Anong ibig sabihin nito? Bulong ni Ramon, halos hindi makapagsalita sa takot. Hindi ko alam, sagot ko, habang unti-unting umaatras. Hindi maalis ang tingin sa anino sa salamin. Pero kailangan nating malaman. Bigla kaming nakarinig ng isang malakas na tunog mula sa ibaba, na tila may bumagsak. Nagkatinginan kami ni Ramon. Alam naming hindi maganda ang mangyayari. Tumakbo kami pababa, dala ang kaba at takot sa hindi namin maipaliwanag na presensya. Pagdating namin sa sala, tumigil ang lahat ng tunog. Wala kaming nakita, ngunit alam naming hindi ito ang katapusan. May kailangan kaming harapin. Isang misteryong dala ng aninong sumusunod sa amin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming papel sa kwentong ito. Hindi lang kami basta karpintero. Kami ang tagapagtuklas ng lihim na bumabalot sa aming tahanan. At sa dulo ng lahat ng ito, alam kong may mas malalim na kwento pa kaming matutuklasan. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho sa aming proyekto sa maliit na baryo ng San Isidro, kami ni Tomas ay nagpasya ng umuwi. Madilim na ang gabi at ang tanging ilaw sa daan ay ang mga maliliit na ilaw ng bahay na aming nadadaanan. Ang mga dahon ng puno ay tila mga kamay na bumubulong sa amin habang kami naglalakad sa makipot na daan. Pare, may nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Tomas habang kami naglalakad. Ang kanyang boses ay may halong kaba na hindi ko agad naintindihan. Hindi ko alam, Tomas, sagot ko. Pero mula pa kanina, parang may sumusunod sa atin. Ang mga balahibo ko sa braso ay nagsimulang magsitayuan habang patuloy kaming naglalakad. Ang mga anino ng mga puno sa paligid ay tila mga buhay na nilalang na handang sumunggab sa amin anumang oras. Hindi ko maiwasang lumingon paminsan-minsan upang tiyakin na wala nga talagang sumusunod sa amin. Pero sa bawat paglingon ko, wala akong makitang kahit ano o sino. Nang makarating kami sa aming bahay, agad kong nilock ang pinto. Si Tomas naman ay mabilis na nagpunta sa kusina upang magtimpla ng kape. Kailangan naming pag-usapan ng kakaibang pakiramdam na bumabalot sa amin mula pa kanina. Nakakatakot, pare! Sabi ni Tomas habang hawak ang mainit na tasa ng kape.
Parang may mga matang nakatingin sa atin kahit saan tayo magpunta. Umupo ako sa tabi ng mesa at tumingin sa kanya ng diretso. Kailangan nating alamin kung ano ito. Hindi na ito normal. Nagdesisyon kaming magtanong-tanong sa mga matatanda sa baryo kinabukasan. Baka sakaling may alam sila tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa lugar na ito. Ngunit habang kami nag-uusap, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa bintana. Dahan-dahan kong nilapitan ang bintana, dama ang pagkabog ng dibdib ko. Pagtingin ko sa labas, nakita ko ang anino ng isang tao. Ang hugis nito ay pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung sino ito. Bigla itong nawala na parang bula, ngunit ang pangamba ay nanatili sa hangin. May nakita ka ba? Tanong ni Tomas, halatang nababalisa. Isang anino, sagot ko. Pero hindi ko alam kung kanino. Parang may ibang presensya dito, Tomas. Parang hindi tayo nag-iisa. Nagpasya kaming isara ang lahat ng bintana at pintuan. Umaasang makakatulog kami kahit papaano sa kabila ng takot na bumabalot sa amin. Ngunit habang kami nakahiga na, naramdaman ko ang bigat ng pagod at takot. Mahirap matulog ng maayos kapag alam mong may banta sa paligid. Kinabukasan, maaga kaming bumangon at nagpunta sa bahay ni Aling Marta, ang pinakamatandang babae sa baryo. Kilala siya sa kanyang kaalaman sa mga kwento at alamat ng lugar. Sa pagdating namin, agad niya kaming pinapasok at inalok ng salabat. Aling Marta, panimula ko, may kakaiba pong nangyayari sa amin. Parang may aninong sumusunod sa amin gabi-gabi. Tumingin siya sa amin ng may malalim na pag-unawa. Ah, ang mga anino, sabi niya. May alamat tungkol sa mga anitong anino na sumusunod sa mga tao. Sinasabing sila'y mga kaluluwa ng mga ninuno na naiwang hindi matahimik. Nagkatinginan kami ni Tomas. Ang ideyang ito ay parehong bago at nakakatakot para sa amin. Ano pong ibig sabihin nito? Tanong ni Tomas. Maaaring may nais silang iparating sa inyo, sagot ni Aling Marta. Pero hindi lahat ng anino ay mapayapa. May ilan na nagdadala ng panganib. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Sa puntong iyon, naalala ko ang isang lumang litrato na nakita ko sa aming bahay. Isang litrato ng dalawang lalaking magkamukha sa amin ni Tomas. Bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin sa aking batok. Baka may kinalaman sa amin ng mga anino, sabi ko kay Tomas. Baka hindi ito nagkataon lang. Habang naglalakad pabalik sa bahay, hindi ko maiwasang isipin ang mga posibilidad. Ang mga anino bang ito ay mga multo ng aming nakaraan? May mga lihim bang nakabaon sa aming pamilya na kailangan naming tuklasin? Pagdating namin sa bahay, may kakaibang katahimikan. Sa sahig, nakita namin ang isang lumang kahon na hindi namin napansin dati. Nakasulat sa ibabaw nito ang pangalang Andres at Tomas, mga pangalan na parehong sa amin. Nang binuksan namin ito, bumungad sa amin ang mga lumang sulat at larawan ng dalawang lalaking magkamukha sa amin. Ngunit may kakaiba sa mga mata nila. Parang nagmamasid, parang buhay. Nang biglang bumukas ang ilaw, napalingon kami at nakita namin ang isang aninong nakatayo sa pintuan. Ngumiti ito. At sa isang iglap, nawala ito kasabay ng pagpatay ng ilaw. Sa dilim, napagtanto namin ni Tomas na ang aninong iyon ay hindi nag-iisa at ang kwento ng aming mga ninuno ay hindi pa tapos. Pagpasok namin sa bahay, agad kong naramdaman ang bigat ng hangin. Parang may presensya na bumabalot sa paligid, pinipilit akong lumingon sa bawat sulok ng sala. Si Elmer, kasama kong karpintero, ay tila hindi mapakali. Pinilit niyang magmukhang kalmado. Ngunit ang mga mata niya'y panakanakang tumitingin sa dilim na tila ba may nakikita siyang ibang bagay. Pare, sigurado ka bang wala kang nararamdaman na kakaiba? Tanong ko.
Pilit na hinahanap ang anumang pahiwatig na hindi ako nag-iisa sa nararamdaman ko. Tumango siya, pero may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sa kabila ng pagod mula sa maghapong pagtatrabaho, nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya na tila ba may pumipilit sa akin na manatiling alerto. Ang bawat anino sa sulok ng bahay ay parang may buhay, umuusad kapag hindi mo sila direktang tinititigan. Bumalik sa isip ko ang kwento ng matatanda tungkol sa mga aninong sumusunod sa tao, lalo na kung sila'y may hindi magandang intensyon. Huwag mong sabihin sa akin na naniniwala ka sa mga kwentong iyon, sabi ni Elmer. Pilit na pinapawi ang tensyon sa pamamagitan ng pagngiti. Pero ang nangiti niya'y nabalot ng kaba, hindi ko mapigilang makaramdam ng takot. Lumapit kami sa lumang mesa sa gitna ng sala. Ang mga kahoy nito'y tila ba naglalaman ng mga lihim ng nakaraan. Sa ibabaw ng mesa ay ang plano para sa susunod na proyekto namin. Isang lumang bahay na kailangan ng pagkukumpuni. Pero ang utak ko'y hindi makapokus sa trabaho. Ang atensyon ko'y nasa mga anino, sa mga tunog ng kahoy na tila may gumagapang sa ilalim. Biglang nagkaroon ng malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin ni Elmer. At ang mga pinto sa likod na bahagi ng bahay ay bahagyang bumukas. Pareho kaming napatingin sa direksyon ng kusina, kung saan ang liwanag mula sa ilaw ay hindi maabot ang kadiliman sa dulo ng pasilyo. Doon ba talaga natin itatago ang mga gamit? Tanong ni Elmer. Tila gusto niyang iwasan ang pag-uusap tungkol sa nangyayari. Tumango ako. Pilit na pinapawi ang takot sa aking dibdib. Pero habang papalapit kami sa kusina, parang lumalakas ang kaba ko. Ang bawat hakbang namin ay parang may kasabay na ibang tunog. Nang marating namin ang kusina, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lumang salamin na nakasabit sa dingding, tila ba nanonood sa bawat galaw namin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may ibang tao sa loob ng salamin. Isang anino na hindi ko maaninag ng maayos. Ngunit alam kong naroon siya. Biglang bumukas ang ilaw sa kusina. Nagbabalik ng liwanag sa buong paligid. Si Elmer ang nagbukas ng switch. Ngunit hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Sa halip, naglakad siya papunta sa salamin, tila ba inaakit ng anino sa loob nito. Pare, wag mong sabihin na may nakikita ka din, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig namin ang mga hakbang mula sa itaas. Mabibigat at parang may pasanin. Pareho kaming napatingin sa hagdanan, kung saan ang mga anino'y tila nagtipon-tipon. Bumubuo ng isang anyo na hindi ko maipaliwanag. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng malamig na hangin. At ang pakiramdam na kami hindi nag-iisa ay mas lalong lumakas. May tao ba sa itaas? Tanong ni Elmer. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko alam ang isasagot ko. Ang alam ko lang ay ang takot na bumabalot sa aming dalawa. At ang anino na tila ba may sariling buhay. Nagpasya kaming umakyat sa hagdanan, kahit na ang takot ay nakatanim na sa aming mga puso. Ang bawat hakbang ay parang bumabalik sa amin. Ang mga tunog ay kumakalat sa buong bahay. Pagdating namin sa ikalawang palapag, bumungad sa amin ng isang lumang pintuan na bahagyang nakabukas. Sa likod nito, may liwanag na nagmumula sa isang maliit na bumbilya. Ngunit ang anino sa loob ay mas lalong naging malinaw. Pare, may kailangan kang makita, sabi ni Elmer. Ang boses niya ay puno ng panginginig. Lumapit ako sa kanya. At sa loob ng silid ay nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Ang larawan ay ng dalawang lalaki. Parehong karpintero. Ngunit ang nakakatakot ay ang mga anino sa likod nila. Ang mga anino ay pareho ng anyo ng mga anino sa bahay na ito.
Tila ba sila'y ginagabayan ng mga espiritu mula sa nakaraan. Napatingin ako kay Elmer. At sa kanyang mga matay nakita ko ang isang pahiwatig ng pagkakaintindi. Pare, hindi tayo ang unang dumaan sa ganitong karanasan, sabi niya. At sa likod ng kanyang mga salita ay ang katotohanan na ang mga anino'y hindi basta mawawala. Ang kanyang sinabi nagbigay ng alinlangan sa akin. At habang pinagmamasdan ko ang larawan, naramdaman ko ang mga anino'y lumalapit, bumabalot sa amin. Sa dulo ng silid, may isang pinto na tila ba nag-aanyaya sa amin na pumasok. Hindi namin alam kung ano ang naroon. Ngunit ang huling hakbang na iyon ay maaaring magbigay liwanag sa mga tanong na bumabalot sa aming isipan. At sa pagpasok namin sa pinto, natagpuan namin ang simula ng isang kwento na hindi namin inaasahan. Isang kwento ng mga anino, ng nakaraan na hindi basta makakaligtaan. Sa paglipas ng mga araw, tila patuloy na gumagambala ang anino sa aming katahimikan. Sa bawat hakbang namin ni Berting, ang aking kaibigan at kapwa karpintero, palagi naming nararamdaman ng malamig na hangin na nagmumula sa likuran. Animoy may palaging nakamasid sa amin. Kahit sa kalagitnaan ng aming trabaho sa lumang bahay na aming inaayos, hindi na namin maikaila ang presensya ng misteryosong nilalang. Pare, nararamdaman mo rin ba? Tanong ni Berting habang nagkukumpuni kami ng bintana sa ikalawang palapag ng bahay. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit alam kong hindi siya nagbibiro. Oo, Berting! Parang may sumusunod sa atin. Tugon ko habang pinipigilan ang panginginig ng aking kamay. Kahit paanong pilit kong iwaksi ang takot, hindi ko maalis sa isip ang aninong iyon. Isang gabi. Matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw, nagdesisyon kaming manatili sa bahay para matapos ang natitirang gawain. Ang hangin sa loob ay tila puno ng kababalaghan, at ang bawat tunog ay nagpapataas ng aming balahibo. Habang nag-uusap kami ni Berting sa maliit na kusina, bigla naming narinig ang pagkalabog mula sa itaas. Ano yun? Bulong ni Berting. Halata ang kaba sa kanyang tinig. Parang nanggaling sa atik, Berting. Suriin natin. Sagot ko, nag-aalangan ngunit determinado. Kinuha namin ang aming mga flashlight at dahan-dahang umakyat sa hagdan patungo sa atik. Sa bawat yapak, tila ang buong bahay ay nagkakaroon ng sariling buhay na para bang may gustong ipahiwatig. Pagdating sa atik, agad kaming sinalubong ng kakaibang lamig. Sa kabila ng madilim na paligid, ang aming mga flashlight ay nagbigay liwanag sa mga lumang kahon at gamit na matagal nang nakatambak. Ngunit ang pinakamatingkad na tanawin ay ang aninong nakatayo sa sulok ng silid. Hindi ito ordinaryong anino. Ang hugis nito ay kakaiba, para bang hindi ito gawa ng tao. At sa kabila ng pagkabigla, tila may puwersang nagtutulak sa amin na lumapit. Berting, pakiramdam ko may gusto itong sabihin, bulong ko, habang unti-unting lumalapit sa anino. Sa aming paglapit, narinig namin ng mahina ngunit malinaw na pag-ungol. Parang boses ng isang matandang lalaki na puno ng hinanakit. Tulungan niyo ako! Ang sabi nito na tila umaalingaw-ngaw sa buong atik. Hindi ko alam kung paano magre-react. Sa isang bahagi ng aking isip, gusto kong tumalikod at tumakbo palayo. Ngunit sa kabilang banda, ang aking kuryosidad ang nagtulak sa akin na manatili. Pare, baka kailangan nga ng tulong, sabi ni Berting. Puno ng pag-asang maunawaan ang misteryo. Sa aming pag-uusap, biglang bumukas ang isang lumang libro na nakapatong sa mesa. Ang mga pahina nito ay naglalaman ng mga kwento ng mga nawawalang tao sa bayan noong unang panahon. Isa sa mga kwento ay tungkol sa isang karpintero na nagtrabaho sa parehong bahay na ito at hindi na muling nakita. Sa aming pagbasa, biglang nagliwanag ang paligid at ang anino
ay unti-unting nagkaroon ng hugis, isang pamilyar na mukha. Ako si Mang Isko, ang karpinterong nawala. Kailangan kong umuwi. Ang sabi nito. Hindi ko makapaniwala sa aking narinig. Ang anino na sumusunod sa amin ay hindi pala isang multo ng takot, kundi isang kaluluwa na nangangailangan ng tulong para makabalik sa kanyang pamilya. Berting, ito ang kailangan nating gawin. Kailangan natin siyang tulungan. Sabi ko, puno ng determinasyon. Ngunit bago kami makapagdesisyon, biglang sumara ang pinto ng atik na parang sinilyuhan kami sa loob. Ang hangin ay nag-iba at ang mga boses sa paligid ay naging mas malakas at mas nakakatakot. Tulungan niyo ako! Ang paulit-ulit na sigaw ni Mang Isko habang ang anino ay unti-unting naglalaho sa dilim. Sa kabila ng takot, alam kong hindi kami pwedeng magpadala sa pangamba. Kailangan naming malaman ang sikreto ng bahay na ito at tulungan si Mang Isko. Ngunit paano nga ba namin gagawin ito kung ang pinto ay nakasara at ang anino ay naglaho na? Habang nakatayo kami sa gitna ng atik, biglang lumitaw ang isang lumang larawan sa sahig. Ito ay larawan ng isang pamilya, masaya at puno ng pag-asa. At doon sa gitna, si Mang Isko, kasama ang kanyang asawa at mga anak. Sa pagkakataong iyon, naisip ko na baka ito ang susi para makauwi si Mang Isko. Ngunit paano namin ito magagawa kung ang mga pintuan ng bahay ay tila nagiging hadlang sa aming layunin? Ang kwento ng anino ay hindi pa tapos at ang aming misyon ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang sigurado. Hindi kami susuko hanggat hindi namin nalalaman ang buong katotohanan.